Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahan sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At maraming salamat nga po pala dito sa third floor studio, pambihira. Sa gilid third floor, sa harap, Atty. Vic Rodriguez. Subscribe ho kayo, third floor studio. Madiin ho yung dalawang idolo natin dyan sa third floor. Magaling ho yan. Sobrang husay. Talagang pag sila na hong sumasalansan sa mga issue, nakikinig ho tayo. At eto ho, mga ma-issue. Pinadala ho ito nito si Madam Pamela. Nung isang araw pa ho ito dumating yung LBC. Pero pinalabhan ho muna natin, kaya ngayon pa lang ho natin na isusot. Number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez. Ito na nga, pakinggan ho muna natin itong mga birada nitong si George Garcia, kaugnay doon sa mga kumakalat na issue na kung saan binayaran lang daw yung mga kababayan nating OFW. Babayaran ka, iiyak ka pa, gano'n, George? Meron bang binabayaran gano'n? Yung luha ho nila nung nakita nila si Tatay Digong, hindi mapigilan. Meron bang gano'n binabayaran? Pambira talaga tong si George. Mamaya, panoorin mo tong si Luis Tro, kasi ilang oras na yung upload ko dyan kay Luis Tro, wala pa rin kami naririnig na tugon sa COMELEC kung anong magiging kaparusahan, Panahon ho ng kampanya, sinabi nyo, kung sino man ang mga politiko na magiging involved sa distribution ng anumang klaseng ayuda, sasampahan ng kaso ng COMELEC. Ngayon, ano ho gagawin nyo dito kay AX payout? Tapos bibilang ho siya dyan. Baka hindi nakita ito ni George Garcia. Pakishare ho mga kababayan, baka sakaling maligaw sa feeds nitong si George Garcia, itong video na to. Eto mga kababayan, panoorin ho natin to. Matindi ho ito. Game. May nakarating po sa ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan, na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po kinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo mga kuryente, baka yung fake news, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, ang sinasabi, $200 Hong Kong, hindi naman po pwedeng Naku to, magkano ba yung $200 Hong Kong? Teka lang ho. Ipambihira ho talaga tong si George Garcia. $200 Hong Kong ho, yung pinag-uusapan ho natin dito, $200 Hong Kong. Okay. HKD to PHP. Magkano? 200. Magkano ho yan? Nasa 1,400, sabihin na natin 1,500. 1,550 pesos, okay? Yun ho ang equivalent ng 200 Hong Kong dollars na pinamimigay para daw straight iboto itong mga kandidato nitong si Tatay Digong. Mamaya ka sa akin. Kasi sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan yan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala po itong kredibilidad at sa kasalukuyan ito ay tinuturing pa rin natin na fake news. Pero yun, tinuturing fake news nitong si George Garcia. Ngayon, siyempre, yarin lamang na binuladas mo kami dyan sa 200 Hong Kong dollars na yan. Kasi hindi pa, wala pa nga naman mga impormasyon. Kasi kung merong ganyan, meron talaga lilitaw na iwawasiwas nila yung 200 Hong Kong dollars na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ano na natin, round up na natin. Nasa 1,470 lang, 1,480 pesos lang yun Ngayon, gawin na natin 1,500 pesos. Yun ang pinamimigay, sinasabi, para iboto yung straight na slate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Teka lang, George, Teka lang. Ito ka. Ito ka, George, Ito ka. Ito, hindi ko kailangan ng yung raw information. Hindi ko kailangan ng raw information dito, George. Ito, panoorin mo. Baka sakali, hindi mo pa nakita to Kaya ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ito, George. Panoorin mo to. Game. Kita mo yan, George? 1, 2. 2,500 ho kada isang tao. Sabay mano kay Luis Tro. Ano, kailangan po ba ng verifikasyon dyan? Linalatag ko na sa'yo, George Garcia. Anong gagawin mo kay Luis Tro? Hindi, akala ko bang sasampahan nyo ng kaso? Yung mga kandidato na mai-involve sa anumang payout ng anumang ayuda na ipinamimigay ng pamahalaan. Anong gagawin nyo dito kay Luis Tro? Yung 1,500 na equivalent ng 200 Hong Kong dollars, eto 2,500 pesos galing sa AX. Ay, nakikita nyo, AX payout. Kaya naman, George Garcia, hinahamon ho namin kayo. Hinihintay ho namin kung anong magiging tugon nyo.
Di ba? Wag mo tayo ungguyan dito, di ba? Sinasabi nyo yung 200 Hong Kong dollars, sinabi nyo na ano pa yan, tinuturing yung fake news. Ito, hindi ano to, hindi tayo magpapakalat ng peking balita dito sa PH Update. Heto bibilang ng tag 2,000 at 500 sabay mano kay Luis Tro. Ito. Oh. 1, 2, oh. Yung ano ho, yung hindi kasi makita. Teka lang ha, lakihan ko yung dapat lakihan para makita ng ating mga kababayan yung dapat makita. Ika nga. Ito. Para makita nyo ho kung saan niya binubunot yung mga pera na yan ha. Para talagang makita nyo ho mga kababayan. Ito. Etong dito sa side na to, yan. Dito, itong isang to, tag 1,000 ito. Malamang, palagay ko nakita nyo na tong video na to na nagsisirculate sa social media. Ito. Tapos itong medyo madilaw-dilaw, 500 ho yan. Oh. Panoorin nyo na lang ho yung bilang nitong si Luis Tro at malalaman nyo kung magkano pinamimigay niya. Game. Oh. 1, 2. Oh. Nakita nyo ho mga kababayan. Oh, 1, 2, oh. Nakita nyo ho maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Kaya ngayon, gusto ho natin tanungin, itong si Boy George. Boy George! Ano nga ba sinasabi natin? Nagkakabistuhan na eh. So ano hong gagawin natin yan dito? Hindi ho ba natin pananagutin to? Wala ho bang linalabag ito ngayong halalan? Wala hong linalabag itong si Jinky Luistro? Yung kay Tatay Digong, nasa Hong Kong na't lahat-lahat. Pawang aligasyon, ang bilis nyong makapagsalita, ang bilis nyong makapaglabas ng inyong mga komento, mga reaksyon diyan sa mga bagay-bagay na yan. Pero dito nagsusumigaw na wala nang investigasyong kakailanganin. Anong ginagawa ni Luistro diyan? Nagbibilang ng pera habang kasi yung damit niya iisa di ba? Yan ho talaga yung campaign shirt nitong si Luistro, kulay asul. Ganyan yung campaign attire niya yan . Anong gagawing hakbangin ng COMELEC dito? Pakinggan natin itong si George Garcia. Balik. Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at nagsabi na sila ay inoferan, binigyan, mas maganda po yun, mas mapapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. Eto, hindi nyo na kailangan magsaliksik. Ano ba naman yan? Boy George, ano ba nang anak ng toka? Nakikipag-ugnayan pa kayo sa Hong Kong, ha? Alam nyo naman paninira lang yun. Walang pera PDP. Walang pera PDP. Walang pera. Kasi kung may pera PDP, maya meron silang rally. Nag-around the Philippines sila. Wala silang ganun. Kung hindi sila imbitahan ng mga kaganapan diyan sa KOJC, wala ho tayong malaki. Eto nasakto, merong Thanksgiving ang KOJC. Kaya panahon ng kampanya, nagsalita yung mga kandidato ni Tatay Digong. Maganda. Maganda yung kinalabasan. Pero yung mamimigay pa ng tag 1,500, naku, wala akong walang ganon ang PDP laban, walang ganon yung mga kandidato ni Tatay Digong, no? At hindi ho nila gawain na mamili ng boto o hindi ho yan gawain na nitong si Tatay Digong. Hindi ho yan na Duterte style ng na pangangampanya. Pangangampanya ng Duterte ano ho yan, issue based. Since 2016. Pagka meron ho siyang kinampanya o kung siya man ang nangampanya, lagi hong ang binibenta niya kung anong magagawa niya. Pero hindi ho siya nabibigay ng ayuda. Wala akong ganyan, hindi ho trapo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gawin mo, Boy George, imbestigahan mo yung si Luistro. Kasi nagsusumigaw ng mga ebidensya, nagbubulag-bulagan ka pa. Di ba? Ba't ka po, pupunta ka pa sa Hong Kong, meron dyan si Luistro namimigay ng tag 2,500. Yung 1,500 sa Hong Kong, na kailangan pang i-convert sa peso yan, yun ang pinag-iinitan nyo na wala ngang ebidensya, wala ngang isang larawan nga, walang OFW na ipinakita nila, ito 200 Hong Kong dollar, binigay sa amin to para iboto yung kandidato ni Tatay Digong. Walang ganon. Pero dito, meron ho, si Luistro mismo nagbibilang ng pera. Sabay mano pa nitong mga benepisyaryo kuno. Mano kay Luistro. Yan ho mga kababayan. Actually, kinontent na ho natin yan. Kaso nakita ho natin yung video na to nitong si
George Garcia. Kaya bigla ho tayong napaisip, bakit ba naghahanap ito ng mga gumagawa ng election violation, no? Yung mga bawal na ginagawa sa panahon ng election. Si 'di ba? Yang si Luis Tro, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Wag na ho kayong lumayo. Commissioner George, ha, wag na ho kayong lumayo. Ito, dito na ho tayo, rekta ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez, no? Mamaya na ho tayo punta dito kay Joel, kay Joel Chua. Pakinggan ho muna natin yung mga punto de vista nitong ating number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Huwag ho natin kalimutan, sa mga gusto ng t-shirt, ito dalawa to eh. Pamimigay ko ba yung isa? Hindi, kasi customized to eh. Kasi merong third floor studio dito to, merong maisog dito, kaya kailangan kay PH update lang talaga to. Hindi natin pwedeng ipamigay to. Pero ito mga ganito, yan, ito. Ito pwede ito kasi dalawa yung ganito natin eh, no? Pero abangan nyo lang ho mga kababayan, yung ipinaprint natin, medyo busy lang ho talaga yung isa pang iniidolo natin, no? Siya yung, kumbaga busy ho eh. Pagka hindi na busy, na yan, may print na. Pagka na-imprenta na yan, ipamimigay ho natin yan mga kababayan. Busy lang ho talaga. Busy lang ho. Hindi naman ho natin minamadali yung kasi mas marami hong importanteng inaasikaso yung ali na yon kaysa doon sa pag-iimprenta ng mga damit. Pero pagka naging bakante ho yun, sigurado, 100% mag-PPM din ho yun. Hintayin na lang ho natin. Pero pagka nag-PM na, automatic na ho yun. Pamimigay ho natin yung mga mai-imprentang mga t-shirt, no? Yung pa ho natin, pipirmahan pa ho natin. I-customize natin para doon sa mga kababayan natin makakatanggap. Pirma natin, pipirmahan natin. Ito, kala mo sino pumipir. Gang. Yung Team Suka ho yun kasi may iba-iba sana yung papa-print ko. Ngayon, Team Suka na lang lahat. Yung 10 Team Suka na lang lahat. Pamimigay lang ho natin. Gang. Sa ating pong Attorney Vic tayo, Attorney Vic. Bilang aplikante rin yung senador. Yung ating pong title ngayon ay yung ICC ay walang jurisdiction. Sapagkat kay ito. Ipapakita ko ho dyan itong si pangalan nito, itong si Joel Chua at itong si Attorney Vic Rodriguez. Game. Balagbag ho ito. Mainit pong pinakalat nung isang araw pa na yun nga, ang ICC raw ay papasok dito sa Pilipinas at sasalaunain ang ating proseso dahil meron daw pong warrant of arrest. Alam mo ninyo, palangkasin lang natin, yung matagal na natin at paulit-ulit natin tinatalakay kahit sa ating kampanya. Alam mo ninyo, bilang Pilipino, na naninirahan sa isang democratic and republican state na mayroon pong demokrasya at mga batas na umiiral, buhay ang saligang batas, wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, hindi lamang dahil tayo ay nag-withdraw sa kanila noong panahon ng pamunuan o pagiging Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi, wala pong tuwang ang ICC sa ating system of laws at sa ating democratic system. Paliwanag ko po sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po'y nanonood. Adjust ko lang ho Sensya na kayo. One man tayo one man production tayo ngayong araw. Wow, solo itong si Atty. Alam mo, solo si Atty. Vic ngayon no? Kaya pala sabi ko parang iba yung background niya dito. Wala siguro si Madam Pamela naka-day off. Kaya ko sinasabing walang jurisdiction. Dito po sa atin, sa Pilipinas, bago ka pahintulutan ng kahit anong piskalya na magsampa kaso kanino man, ang mag-anak mo, kapitbahay mo, kahanap buhay mo, kung sino man. Una kong titingnan dyan, ito ba ay napapabilang sa hanay ng mga kaso na dapat munang sumailalim doon sa tinatawag nating katarungang pambarangay. Yung kung kinakailangan sumailalim sa conciliation o mediation process, dyan po sa barangay. Sapagkat kung ito po ay kasama sa mga kaso, kagaya halimbawa po ng ejectment or forcible entry
o unlawful detainer, yung mga slight physical injuries, kinakailangan po yan dumaan o sumailalim sa tinatawag nating katarungang pambarangay law. Hindi po yan i-entertainin ng korte, hindi po yan i-entertainin ng ating mga prosecutor's office kung hindi po kayo dumadaan at sumasailalim sa katarungang pambarangay law. So kinakailangan muna, dumaan ka sa conciliation and mediation process. Pagkatapos yan, kung talaga hindi magkasundo, yan pa lamang maaari ka ng tumakbo sa iyong piskalya. Kung ikay naninirahan sa munisipyo o sa syudad o kung di man sa provincial prosecutor's office. Yan po yung ating system of laws pagdating sa pagsasampa ng kaso. At pagkatapos po yan, kung sakaling sasabihin ng piskalya o ng prosecutor's office that there exists a probable cause sufficient to engender a belief na maaaring itong maging resulta ng isang pag-conviction, ay nire-recommenda ang pagsasampa ng kaso sa Metropolitan Trial Court o kaya sa Regional Trial Court. At pag hindi po kayo masaya sa naging hatol o desisyon ng Metropolitan Trial Court o Regional Trial Court, bukas po ang ating tinatawag na Court of Appeals. Ibig sabihin, kung hindi ka masaya sa tingin mo, agrabyado ka sa naging desisyon, pwede mong i-apela yung naging desisyon ng MTC, ng RTC sa Court of Appeals. At pagkatapos po niyan, makakatapos ng ilang taon o mahabang panahon ng pagbibista, hindi ka pa rin masaya o kaya kabaliktaran naman ang nangyari, yung isang litigant naman ang hindi masaya, maaari pa rin umakyat at mag-apila sa Supreme Court. Yan po ngayon yung baitan ng ating mga korte. Yun yung pag step by step, no, na-educate pa ho tayo, no, dito kay Atty. Vic Rodriguez. Kandidato na, educator pa. Saan pa ho ba tayo, di ba? Yung mga nasa mga mambubudol, yung mga nasa alyansa na mambubudol, baka yung itong prosesong sinasabi na to ni Atty. Vic Rodriguez, baka hindi nga ho nila alam yan, di ba? Pagdating sa ating batas na umiiral. Kaya kung titingnan ninyo, buhay na buhay po ang ating system of laws. Buhay na buhay po ang ating piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice at bukas po lahat ng ating korte na nasa ilalim naman ng Judicial Department of Government, pinakamataas ang Korte Suprema. Kung ating pong naiwanawa na ito, tanong po natin sa ating lahat, saan papasok ang ICC? Bukas po lahat ng ating tanggapan kung humihingi tayo ng katarungan. Kaya po lagi ko sinasabi, walang jurisdiction ang ICC. Ito'y bahagi lamang ng patuloy na political persecution or harassment. At hindi po nakakabuti sapagkat yung mismo dapat ang nagpapakalma ng sitwasyon ay ang ating gobyerno. Subalit ang sinasagot po ng mga tagapagsalita ay baka meron o hindi sila nakakatiyak pero lumalabas na ho. Sa halos sa bagay, wala tayong asahan sa traditional media. You have to get your news sources from other credible and worthy sources sa online. Sapagkat pagka kayo ay kumukuha pa ng inyong balita sa mga pahayagan, may problema ho kayo, nagpapagaslight po kayo. Maging mapanuri po tayo kung saan tayo kukuha ng ating mga sources ng balita. So wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po silang jurisdiksyon kay Pangulong Duterte o kung sino mang Pilipino na nais nilang litisin. Sapagkat bukas po at gumagana ang lahat ng antas ng ating korte. Ultimo, ang barangay court o yung barangay justice system ay buhay, umiiral, bukas. Kaya walang paglagyan, walang puwang ang ICC. Uulitin ko, walang puwang ang ICC. Mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals, hanggang sa Sandigan Bayan, hanggang Ombudsman, hanggang Department of Justice,
ang mga provincial, ang mga city prosecutors. Bukas po ang kanilang tanggapan, kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Shout out po sa Ayos to. Ayos to ha. Nagsishout ating mga overseas Filipino workers sa Dubai, Shout kay out. Mary Jane Pakatan, kay Ayan Recky, kay Mirna Sanusolot, si Raymond Ang sa Montreal. Maya-maya po ay welcoming po natin ulit yung ating mga live na nanonood. Yung term po na ginagamit sa social media, natututunan ko pa lang lamang, ay magpapasampa po tayo para mas maging interactive ang ating ugnayan. Sa pahina ng aking pahina, tapat na informasyon ng ating binibigay. Welcome po kayo. Basta ang rules po lamang natin, bawal po ang merong menor de edad sa camera. Hindi ko po kayo i-entertainin kung merong menor de edad. Kinakailangan po bukas ang inyong camera at yung mga mapapasampahan at hindi pa ho kayo rin-recognize ay pakimute yung inyong mikropono bilang tanda ng paggalang doon sa unang mare-recognize at ipakita po natin na dito sa bayan, hakbang ng maisog, disiplinado, meron tayong transparency, meron tayong accountability, meron tayong peace, meron tayong security, meron tayong tamang sistema. Kay Darren, Attorney, anong mangyari kapag hindi sumunod ang Congress sa utos ng Supreme Court umattend? Ayoko si Kimbo. Ayoko hong pangunahan at hindi naman po tayo bahagi ng Korte Suprema. Lahat po yan ay tanging haka-haka lamang o spekulasyon at bilang tanda ng aking pagkilala, pagrespeto at paggalang sa Korte Suprema. Kaya po natin dumating yung takdang araw ng oral argument at tingnan natin kung sino ang tutupad, susunod sa kautusan ng Korte Suprema at kung sino ang hindi. At antayin natin kung ano ang magiging disposition ng Korte Suprema. So, si Aning, good PM Attorney Vic, bilis eh. Kay Marie Chris, thank you. Thoughts on VP Sara impeachment, kagaya po ng ICC. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ulitin ko, mula sa pinaka-basic, mula sa pinaka-unang baitang ng ating justice system, yung katarungang pambarangay law, bukas po ang ating system ng batas. Bukas po ang tumira ng ating demokrasya. Bago ka makapagdemanda ng kahit sino, kinakailangan mong dumaan sa barangay justice court, sa barangay justice system. Bukod po dyan, bukas ang lahat ng tanggapan ng prosecutor's office sa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang tanggapan ng ombudsman kung kayo ay may complaint, whether anonymous o papangalanan po niyo yung sarili niyo bilang complainant laban sa mga tiwali mo pang abuso at namapagsamantalang taong gobyerno. Bukas po ang Sandigan Bayan, bukas po ang MTC, bukas po ang Regional Trial Courts, bukas po ang Court of Appeals, bukas po ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, bukas ang Korte Suprema. Kaya walang puwang, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Maliban na lamang kung sasabihin mismo ng gobyerno na meron tayong fair judicial system. Hindi naman papayag ang ating judicial department sapagkat buhay na buhay po yung ating judicial system. In fact, bakit kung hindi gumagana ang ating judiciary, bakit patuloy pa rin ang selection process sa mga nag-a-apply na maging MTC or RTC judges? Bakit po patuloy pa rin ang pag-promote at pagproseso ng mga aplikante para maging hukom dyan sa Court of Appeals, dyan sa Court of Tax Appeals? All the way, hanggang dyan po sa Sandigan Bayan, all the way sa Korte Suprema. Sapagkat kung hindi pumihiran ang ating judicial system, if we are a working judicial system, di dapat hindi na po nag-a-appoint ng mga bagong judges at justices. Di po sana hindi na nag-a-appoint ng mga bagong miyembro ng Public Attorney's Office.
hindi na po sana tayo nag-appoint ng mga bagong prosecutor o piskal. Kaya makikita natin sa lahat yung nagiging naratibo ng ilan na patuloy ang pagmamanipula, pagbubudol sa sambayan ng Pilipino na meron daw tungkuhan ang ICC sa ating bansa. Wala po, walang jurisdiction ng ICC unless and until yung gobyerno mismo, not even the executive department, yung judiciary mismo magsasabi na hindi na nila kaya magpatupad ng ating judicial system sa ating bansa. Diyan lamang makakapasok ang ICC, pero malayo pa ho tayo dyan at hindi tayo darating dyan. Buhay ang ating demokrasya, buhay ang ating sistema ng justisya, kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Kay Rene Boy A, isa po kayo sa pinakamagaling sa Pilipinas, Duterte pa rin, PDP, vote straight ang inyong partido, ang Team Suka. Umaasa po kami ng pamilya ko. Marami pong salamat at sana ho ay patuloy ninyo akong matulungan. Number 56 po sa balota, yung ating mga kaibigan dito sa Region 9 na press, kanina po hinarap ko at ako'y nagpapasalamat sa kanila. Pasalamatan ko po din yung ating mga overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, lalong-lalo na sa Hong Kong, sa Macau at sa mainland China. At syempre, ang mga Pilipino sa buong mundo sapagkat yung kahapon kong ginawa natin na payapang Thanksgiving at dyan sa Hong Kong ay worldwide. Hindi lamang po ito napanood nationwide, kundi worldwide. Salamat po sa KOJC at ginawa at naganap ang ating pagharap. Kay Pastor Apollo C. Kibuloy, maraming salamat sa iyong suporta at patuloy na pag-imbita sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa KOJC. Maraming salamat. Grabe ho. Napakalaking bagay ho nung nangyari na yun. Maraming salamat ho. Doon kumbaga reality check ang nangyari sa administrasyon. Parang ganito diskumpiyado pa sila na suportado pa kaya ng mga OFW itong si Digong. Ito reality check tayo. Punta siya ng Hong Kong. Ayan. Nakita ng Malacanang, naku, mahirap ito. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reality check ho yung nangyari kahapon para doon sa mga merong saltik sa Malacanang. Hindi ho sila pwedeng magbasta-basta nga banggain itong si Tatay Digong dahil ang makakalaban ho nila. Isipin nyo na lang ho mga kababayan. Kung kayo OFW, di ba? Tapos sa halagang dalawang daang Hong Kong dollars, sumusweldo ho dyan. Malaki ho sweldo ng mga kababayan natin dyan Kahit na yung mga domestic helper, yung $200, di ho nila papasyal, wala ho silang pakialam dyan. Makikipag-banding na lang sila sa kaibigan nila. Kasi yun na nga yung pahinga nila Sa loob ng isang linggong trabaho, meron ho silang linggo para makapag-lamyerda, makapaglakwat siya ng konti o di naman ho kaya makapagpahinga sa bahay, makapagpunta sa mall, makakain kung saan-saan, di ba? Yun ho yung oras nila para sa sarili nila. Pero ilinaan pa ho nila yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin niyo ho ba, yung 200 Hong Kong dollar, sapat yun para ibigay sa kanila? Para, punta kayo dito. Yan yan. Baka sampalin ka pa ng mga yan. Yung iba dyan ho, hindi naman lahat ng nasa Hong Kong. Mga yan, mga domestic helper. Marami din hong profesional na mga kababayan natin nandyan, mga engineer, mga architect, mga accountant, IT, marami ho sila dyan. Hindi lang ho yan mga domestic helper. Mga professional din ho yung mga kababayan natin nandyan. Hindi naman ho natin, kumbaga, linalang lang yung mga kababayan natin domestic helper. Yun hong naiaambag nila para sa ating ekonomiya talagang napakalaki. Kung wala ho yung mga bagong bayani natin na yan, na nung panahon ni Tatay Digong sila ang bida, dito naman ho sa administrasyon ni Bangag, wala ho, chipwera ang mga kababayan nating OFW. Kaya nakita ho nila nakita ho nila ang kaibahan. Kaya yung nangyari kahapon, yun ho ang refleksyon ng kaibahan ng pamumuno ni Tatay Digong at ng pamumuno nito si Marcos Jr. Doon ho tayo nagkaalaman. Reality check. President Inday Sara Duterte sa kanyang pagdalo at higit na salamat at pagrespeto kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo at pakikiisa sa ginawa po natin kahapon. Magpasampa po tayo. Unahin po natin si
Yun lang, hindi ko makikita lahat. Duterte 4, yun lang muna papakita na nababasa ko. Duterte Hindi natin 4 nakakaibigan to, no? Hindi tayo ever. Duterte 4 ever. Pakibukas po yung camera at mikropono ninyo. Hello, ma'am. Hello, good evening, good afternoon, attorney. Pakilakasan po. I'm attorney. Ay, salamat. Singapore po kayo. Sir, Yes. PDP Port Street. Tanong lang po, sir, kailan kayo makarating din dito sa Singapore? Naku. Hindi ko marinig. Wait namin kayong makaharap. Naku, mga taga-Singapore na naghahanap. Ayan, sorry. Ako pala may diferensya. Mga- Sorry. Ano ho yun? Sorry. Singapore. Yes. Singapore. Port Street, PDP, sir. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo dyan. Kagaya po nung sinabi ko kahapon sa ating mga Filipino migrants at Filipino workers, kagaya po ninyo dyan sa Singapore. Maraming salamat sa inyong ambang at contribution sa ating ekonomiya at sa ating yung inyong ambang sa nation building. 38.5 billion US dollars ang naging remittance ko ng mga OFW Grabe, laki. sa ating bansa last year. Kaya naman po tayo na tumugong sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado, pakababantayan ko po yung ating tao ng budget na hindi naman masayang yung inyong remittance taxes na nagiging ambag sa ating nation building. Maraming po salamat, Duterte forever dyan sa Singapore at Sir, tulungan niyo po ako. nakapunta po ba kayo dito? Nakapunta po ba ang mga Ito naman si Ma'am Duterte, excited na eh. Kailan, yung ang dating parang ano lang. Hindi, siguro pagka nagka-Thanksgiving yung KOJC, malamang sa malamang, no, makapasyal dyan yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe na, na po tayo. 779, bukas 780 na tayo. Maraming salamat po. Di natin napapansin, no. Tumataas ho ang ating subscriber count. Maraming salamat ho mga kababayan, no. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe sa PH Update. Mabuhay ho kayo. mga PDP dito? Excited na Hindi po si ko pa po Ate sa matitiyak, pero meron pong plano, pero hindi ko pa po matiyak. Malalaman po ninyo. Malalaman po ninyo. Thank you, thank you. Salamat po at sana matulungan niyo ako mga kampanya dyan sa Yes, Singapore. yes, kampanya namin po lahat ng PDP. Thank Laban. you. Maraming salamat. Pilipinas, Duterte pa rin. Ayun na nga mga kababayan, dito na hunan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa KOJC. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Doon sa ginawa ho nilang yun, napakalaking bagay ho nun. No? Talagang iba ho talaga tong si Pastor Apollo Kibuloy. Matindi ho, matindi. Bumilib ho tayo, no? Doon na sa nangyaring rally na yun o Thanksgiving o kung ano pa man yan. Pero nakakabilib ho yung pagdagsa ng mga kababayan nating OFW. Di ho sila membro. Di ho sila, yung karamihan ho, yung mga nasa labas hindi membro ng KOGC kasi yung mga nasa loob mga membro yun eh. Yung mga hindi ho membro, pumila ho sila. Gusto ho nilang makita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito ho sinisigurado na